Gusto mo bang magsimula ng sarili mong negosyo at paano mo ito magagawa kahit maliit lang ang puhunan mo? Nice. Sa video nito ay ituturo ko kung paano ako nagsimula ng sarili kong negosyo bilang isang college student na ang puhunan ay galing lang sa inipon kong baon. Tapusin mo itong video at malalaman mo ang steps kung paano ko nasimulan ang sarili kong negosyo bilang isang student. At pwede mo itong ma-apply para makapagsimula ka na din ng sarili mong negosyo. Katulad mo, isa lang akong normal na tao. Isang college student at madalas lang nagsa-cellphone, nagsa-scroll sa social media, sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. Isang araw, while nagsa-scroll sa phone ko, ay nakita ko ang story ng kaibigan ko si Jason na nagbebenta siya ng disposable vape at na-curious ako. So, minessage ko siya, tinanong ko kung magkano at mura lang pala ito. Kaya bumili ako para masubukan ko na ito. Nung trinay ko yung disposable vape ay natuwa ako kasi maganda siya, madaling gamitin at masarap. Nabili ko tong disposable vape kay Jason sa city namin at meron na siyang vape shop. Pero, nung naubos na yung vape ko, ay wala akong mabilhan dito sa probinsya namin kahit saan ako maghanap. Kailangan ko ulit bumili ng bagong vape doon sa kaibigan ko, pero sobrang layo kasi 3 hours travel pa galing dito sa probinsya namin. Although, may mga vape shops naman dito, pero walang nagbebenta ng disposable vape. So, napaisip ako, bakit kaya walang nagbebenta nito dito? So, bumili pa ako ng isa pa at pinatry ko ito sa mga kaibigan ko at nagustuhan naman nila. Tinatanong ako nila kung saan daw ako nakabili nito at kahit yung teacher ko, pinatry ko ng disposable vape. Nagustuhan niya. Ninakaw pa nga yung vape ko kasi gustong gusto niya meron siyang ganun. Dito ko na na-realize na may demand pala ng disposable vape dito sa probinsya namin pero walang nagbebenta. Kaya message ko ulit yung friend ko si Jason pero this time hindi na para bumili. Tinatanong ko na siya paano siya nag-start ng vape shop, sino yung mga supplier niya, saan pwede mag-order, ano yung mga flavors. Tinuro niya naman sa akin lahat ng need kong malaman when it comes to pagbibenta ng vape, mga laws, mga papers na need. Pero hindi ako tumigil doon. Nag-search pa ako sa YouTube ng mga tips, mga advices, mga lessons kung paano magpatakbo ng business. Kasi alam ko kung seryoso ako, need kong mag-aral at matuto kung paano mag-run ng business. Nag-decide ako magsimula at gamit kong money, pang capital is 10,000 pesos which is galing lang sa savings ko sa mga baon ko sa school. Bumili ako ng worth 10,000 pesos na disposable vapes na iba-ibang flavors at iba-ibang design at pinost ko ito sa Facebook. Simple lang ang naging strategy ko sa pag-market ng disposable vapes. Tinag ko yung mga kaibigan ko or friends ko sa Facebook na may bisyo or alam ko na may mga bisyo, yung mga umiinom or nag-smoke. Kasi yun na din mismo yung mga target market ko. Pero at the same time, hindi lang sila ang pwede kong mabentahan. Kasi once tinag mo yung friend mo, makikita din nung friends niya na nakatag sila sa post na yon. Kaya lumalawak yung reach ng post ko kahit hindi ako nagra-run ng ads. After 1 week, hindi lahat nabenta agad. Sa totoo lang, sa worth 10,000 of disposable vape, 8,000 pesos lang ang bumalik. Medyo nakakalungkot pero hindi pa rin ako sumuko kasi alam ko na konti pa lang ang nakakaalam ng product na to o yung disposable vape dito sa lugar namin. Kaya alam ko na may chance pang lumaki. So, ginamit ko yung 8,000 pesos para dagdagan pa yung stocks ko at bumili pa ako ng ibang designs, ibang flavors kasi alam ko na mas maengganyo yung taong bumili pag mas marami kang options. Kinuha ko na yung best friend ko bilang business partner. Nagbigay siya ng 10,000 pesos na investment at nagkasundo naman kami sa profit sharing at responsibilities sa negosyo. After nun, nagtulungan kaming magbenta. Pumupunta kami sa mga event, nag-aalok talaga kami sa mga tao kahit hindi namin kakilala. Nag-effort talaga kami, umiikot kami sa mga lugar, nagde-deliver kami ng disposable vape sa bahay-bahay at
pinicturan pa namin ito, binidyohan, para ma-post ito namin sa Facebook. Dahil dito, mas napapabilis namin yung sales at mas napapaikot namin yung pera. Kahit maliit lang yung kita, ay hindi namin ginagalaw yung pera. Nakafocus lang kami na palaguin ito at paikutin lang yung pera. Kahit 30 to 50 pesos lang yung tubo namin per piece, ay tuloy-tuloy pa rin kami. Kasi alam ko, importante maging consistent pag may negosyo ka. Ngayon, lumaki na siya at may sarili na kaming physical vape shop. Hindi na lang vape ang binibenta ko ngayon, may grocery products na rin. Pwede nang mag-wholesale supply ng bigas, beer, asukal, egg, kahit ano, basta grocery product. Pinag-aaralan ko pa siya for now kung paano ko i-market at paano ko mas mapapabilis yung sales. Pero sa disposable vape business pa lang, kumikita on average ng 11,000 pesos kada buwan at minsan, kung malakas ang benta, ay umaabot ito ng 15,000 to 25,000 every month. Lahat ng yan ay nagsimula lang sa maliit, galing lang sa baon, galing lang sa ipon, worth 10,000 pesos. Lahat ng ito ay nagsimula lang sa maliit na puhunan, sa 10,000 pesos na galing sa baon, sa savings, sa Facebook post, at sa curiosity ko. Kaya, kung kaya ko, kaya mo rin. So, ano ba ang mga lessons na pwede nating matutunan sa story ko kung paano ko nasimulan ang aking business? Lesson number 1, big opportunities comes from small things. Minsan, yung maliliit na bagay na hindi natin pinapansin ay pwede palang maging magandang opportunity. Tulad ng Facebook post o Facebook story. Buksan mo lang palagi ang iyong isip at maging curious sa mga bagay-bagay. Lesson number 2, pay attention to what people want. Mahalaga na alam mo kung ano ang kailangan ng mga tao. Know the demand. Para alam mo kung ano ang pwede mong ibenta at sino ang pwede mong pagbentahan. Lesson number 3, always be willing to learn. Patuloy na matuto. Kahit matagal ka nang nagnenegosyo, lalo na kung baguhan ka, ay need mong matutunan at dapat willing kang matuto ng new knowledge when it comes to business. Maraming paraan para matuto ng libre. Manood ka ng video sa YouTube, magbasa ka ng mga libro, huwag kang matakot mag-research, huwag kang matakot magtanong. Okay lang naman maging tanga sa simula kasi wala kang ang alam, di ba? Pero pag natutunan mo na ito at hindi mo pa in-apply sa sarili mo o sa negosyo mo, ay tanga ka talaga. So, kung may natutunan kang bagong bagay, ay i-apply mo ito sa sarili mo at i-apply mo ito sa negosyo mo. Lesson number 4, start small, dream big. Hindi kailangan ang malaking puhunan, kailangan mo lang gamitin kung ano ang available na resources mo at palaguin ito. Lesson number 5, find the right partner. Ang tamang business partner ay yung taong tutulungan ka paano palaguin ang negosyo, paano mapapabilis ang sales, paano mapapadami ang customers. Lesson number 6, consistency. Hindi instant ang success. Kailangan ng sipag at tuloy-tuloy na effort kasi running a business is not a sprint. It's a marathon. Lesson number 7, delayed gratification. Huwag agad ubusin ang kita. Ipunin ito at i-reinvest ito at paikutin lang ang pera para mas lumago pa ang negosyo mo. Lesson number 8, impossible. Hindi. I'm possible. Nagsimula lang sa curiosity, sa Facebook story, sa Facebook post, basta may sipag at diskarte lang, walang imposible. Kaya, kung gusto mong magsimula ng sarili mong negosyo, estudyante ka man like me, or someone na working 9 to 5, tambay, or kahit anong estado mo sa buhay, pwede kang magsimula ng sarili mong negosyo at pwede kang magtagumpay. Ang mahalaga, huwag ka lang susuko, magpatuloy na matuto, at mag-adjust. Kahit paano ka man nagsimula, saan ka man nagsimula, ang importante is you don't quit. Always remember, you got this.